Kumusta mga parekoy at marekoy at napaka-viral ng video, no? Viral ng video na to mga idol. At ito ay tungkol doon sa isa na si Luca Vega, yun yata yung pangalan niya. Hindi ko siya masyadong kilala, hindi ko masyadong familiar sa kanya. Pero ito tungkol dito sa may title na Ama Namin, no? Sabi dito sa title natin pagkatapos siyang bastusin ang Diyos, no, hindi niya akalain na ganito ang mangyayari, no. So itong video nito ay syempre ang ating featured channel ngayon ay si Sia o sa iyong araw, no. Ilalagay ko sa may description box yung channel niya kung gusto niyo panoorin to ng walang commentary. Pero mga tol, kung gusto niyo panoorin to ng merong commentary at gusto niyo malaman kung ano yung masasabi ko tungkol sa issue na to, magre-react natin to, ay panoorin niyo rin po itong video to hanggang dulo, no. Again, disclaimer, wala po tayong inaapakan, wala po tayong sinisiraan, wala po tayong inaatake na anumang religion, grupo o denomination, no. Magre-react lang po tayo dito sa video na to. At sana po samahan niyo ako hanggang dulo. And syempre mga pare ko, sana po suportahan niyo rin po yung aming Lazada at TikTok shop. Nandiyan din po sa baba yung link ng aming mga shop. So sana po suportahan niyo. Ngayon pala po, maraming salamat na po sa mga bibili po sa aming shop. So, wag na natin patagalin to mga tol. At again, inulit ko, magre-react lang po tayo dito sa video na to. Wala po tayong gusto saktan na tao. Okay, let's go. Ulat na pangyayari ang ating matutunghayan mga kaibigan sa pagkakataong ito, sapagkat isang viral na video ang kumakalat ngayon sa social media patungkol sa isang drag queen na nag-perform at nagdamit na tulad ng ating Panginoong Jesus. Grabe, Ngunit naging binawi maingay niya pala tong ang tila baga pagkatao ng ito ating pala drug performer. Ano yun? Hindi ko, naku, mukhang mahina na utak ko. Hindi ko alam kung ano yung drug performer yan mga idol pero ang pangalan yata nito si Pura Luca Vega. Kaya pa yung pangalan niya, no? Very interesting din. Very, very interesting. So, naging maingay na pala to. Medyo hindi ako masyadong aware kasi hindi na ako masyadong nakapanood sa mainstream media mga idol. Kaya sige, tuloy natin to. Sabi niya dito, I'd like to stress that my drug performance as Jesus was not meant to disrespect anyone. So, parang sinasabi niya dito na wala naman siyang motibo na magkaroon ng na hindi irespeto ang kahit na sino, no? On the contrary, it is a drug art interpretation of worship. Medyo bago sa tenga ko yun, hindi ko alam. I was very intentional of using a specific song and the symbolism to relate the queer crowd with the intersection of queerness and religion. Very intentional of using specific song and the symbolism to relate to. Anyway, ano man ang motibo niya dito, tuloy natin tong video na to. Pero hindi ako aware ano ba ibig sabihin ng drug performance na to. Ano ba to? Parang bago sa akin to. Tsaka hindi natin malaman. Ay, malalaman natin, tuloy natin yung video. Ito, basahin na to. People have weaponized the Bible to go against the LGBTQIA+ community, referencing scriptures to deny us basic human rights. I just want to create a narrative that despite all of this, Jesus, as the embodiment of God's love for all, does not forget about the oppressed, including LGBTQIA+ community. Ito yung parang pinaka niya. Ito yung dahilan kung ba't niya ginawa to mga tol. No? Sige, tuloy natin yung video na to. Nag-viral pa ang kanyang pag-lip-sync ng Ama Namin na sobra itong nagpaliyab sa komunidad, hindi lamang ng Roman Catholic Church, kundi pati na rin ng lahat ng mga Kristiyano. Ano nga ba ang ginawa ni Pura Luca Vega? Actually, pati mga mga kilalang tao like si Subiri, tapos yung isa yung si Geraldine, no? Alam ko parang yata yun, congresswoman ba? Parang transgender yata siya, no? So marami ang actually
kung titignan mo to, ang ginagaya niya dito ay yung imahe ni Jesus Christ, yung nandun sa may Quiapo Church, yung gantong itsura nun yung Black Nazarene. Correct me if I'm wrong mga tol pero parang gano'n, no? Pati yung damit na ginamit, yung crown sa ulo niya, yung wig na ginamit niya, kapareho no, nandun sa may Quiapo Church, sa Black Nazarene. Tuloy natin to. Pura Luca Vega. Vega, at ano ang karma na dumating sa kanya pagkatapos. Ito, wait lang. Balikan natin yun. Bilis yung yung may mga tanong si Sia, no? Ano yung naging karma niya, no? Yung part dito. Saan ba yun? Play natin. Ayun, no? May hawak siyang ostya dito. Tuloy natin. Tapos ng kanyang ginawa, atin. Ayan, no? Ito. Ano ba to? Basahin natin to. Jesus, itong symbolism nung sa kamay, itong nasa sa video. Jesus twofold nature, human and divine. Two extended fingers symbolize the twofold nature of Jesus, human and divine nature. Yung pala ibig sabihin nun. Okay. And then yung tatlong natitira sa may baba, itong tatlong natitira sa baba, the Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Three bent fingers symbolize the persons of the Holy Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit. Okay. Ito pala yung niyan, yung parang pinaka-symbolism niya. Tuloy natin. Itong pag-usapan, mga kaibigan. Kaya huwag niyo kalimutan mag-subscribe kay Sia, mga tol. Nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan may membership si sa Sia, mga mga private tol. chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. May libro pa. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Ako'y naniniwala na pag tayo ay gumawa ng isang bagay na karumal-dumal sa ating Panginoong Diyos, ay matatanggap natin ang kaparusahan. Dahil gustong ipaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos na mali ang ating ginawa. At isang drag queen na nagngangalang Pura Luca Vega na isa sa mga contestant ng unang season ng Drag Den. Isa itong programa ng LGBT community. At sa program ng LGBT pala to sa Manila. Ano to? Televised? Televised ba to? Parang pinalabas ba to sa mainstream media o social media lang? Tuloy natin to. Ito pala siya, itong naka pink, violet ba yan? Purple na buhok. Ayan, sige, tuloy natin. Sa kasikatan ni Pura Luca Vega sa komunidad ng LGBT community dito sa ating bansa, ay tinabaga na sobrahan ang kanyang pag-express ng kanyang damdamin bilang isang parte ng LGBT community. Dahil sa kanyang pag-perform, nilapas tanganan niya ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa viral video na ito na ating mapapanood, ikaw na ang humusga kung ito ay kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoong Diyos.
Okay, post mo natin doon mga tol. So, gaya nga sabi ni Sia, no, sa mga makakapanood ng video nito, sa mga nanonood dyan, no, ano masasabi niyo sa performance ni Pura Luca Vega? Actually, masasabi ko dito, kung ako naman ang tatanungin, medyo parang ano nga to, kumbaga malaking disrespect to, no? Although, hindi, kasi tignan muna natin kung yung dahilan kung bakit niya nagagawa yung mga ganung bagay, tol. Kasi kanina sa una yung sinabi doon na madalas daw ginagamit yung Bible bilang weapon, no? Against sa mga LGBTQIA+ community, no? Na meron kasi mga mababasa doon sa Biblia na parang against sa, syempre sa kagustuhan nila, no? Lahat naman ng tao ay gusto maging malaya. Lahat ng tao ay actually karapatan natin maging malaya. Actually, binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng karapatan. Binigyan niya tayo ng kalayaan. At isa sa mga kalayaan na binigay ng ating Diyos ay yung pumili, no? Meron tayong tinatawag na free will, no? So, ibig sabihin, pwede natin gawin ng kahit anong bagay, mga tol, mga pare ko, mare ko. Kaso lang, ito yung paalala ni Pablo. No, hindi ko maalala kasi kung saan book, no. Medyo napanood ko lang din siguro sa mga video sa ibang social media. Sa mga naririnig ko lang din na tawag nito yung sinasabi na malaya tayong gawin ng kahit na anong bagay, pero hindi lahat ng bagay ay makakabuti para sa atin. So, again, ulitin ko, sabi ni Pablo o ni Paul na pwede natin gawin ng kahit na anong bagay, pero hindi lahat ng bagay ay makakabuti para sa atin. And I think, no, sa akin, opinion ko lang naman to, reaction ko lang tungkol dito, marami ang masasaktan talaga dito kasi given naman nakita naman natin pati kahit yung mga senador natin, no, mga senators natin, sila Subiri, sila Ma'am Geraldine, I think yung iba pa, marami pa na naapektuhan. Pero kumbaga yung ang hirap, no, ang hirap magsalita, pero nakakalungkot lang isipin na parang lumagpas ka na sa you cross the line na overboard na, tapos parang below the belt na, lahat na natamaan mo. I think hindi ko alam ano kaya masasabi ng Catholic Church pagdating dito sa usapin na to. Ano ang reaction nila dito? Ano ang reaction nila at ano ang magiging action nila tungkol dito? No? Actually, naiintindihan natin na struggle talaga. Maraming mga LGBTQ+, QIA+ community ang struggle pagdating sa kanilang identity. Hindi ko alam kung ano, dahil hanggat hindi tayo yun nandun sa kalagayan nila, hindi natin talaga sila lubusan na maiintindihan, no? Ayaw rin naman natin silang husgahan dahil wala rin tayo sa lugar para humusga ng tao, no? Pero isang bagay lang, sa tingin ko, in my opinion, talagang medyo na to, crossing the line na to, medyo sobra na to, no? Siguro dala na lang din siguro ng emosyon niya dahil sa mga nababasa nila, napapanood nila, yung mga atake sa kanila tungkol nga sa community nila. Hindi natin masabi, no? Pero I hope na sana kung sino man to, no, malamang hindi ito yung tunay niyang pangalan na si Pura Luca Vega. I hope na sana nahihimasmasa na siya, or may balita na ba kung nag-public apology siya sa ginawa niya, or nag-sorry na ba siya o may balak ba siya mag-sorry, aaminin ba niya nagkamali siya o ano. Tutuloy natin yung video na to, napapahaba na yung ko dito. Ayun na, ayaw ko lang maging bias mga tol, na kumbaga patas lang tayo dito. Ulitin ko, hanggat wala tayo sa kalagayan nila, mahirap humusga. Okay, tuloy natin. Ito sabi dito, more senators react to ama namin drag performance. Okay. Tapos ng performance ni Pura Luca Vega ay tila bomba na sumabog ito sa social media, lalong-lalo na sa Twitter users dito sa Pilipinas. Siya ay sobrang binatikos dahil sa kanyang ginawa na kiniklaim, mga kaibigan, na siya ay gumawa ng isang blasphemous
Kasi At ang ano nila dito, tulad dito, isang tweet ba to? Sabi dito, drug is art. Art is expression. This is freedom. Ito na. Ito yung sasabi natin na freedom of expression. Uncomfortable? Good. That's what art is supposed to do. Make people uncomfortable. Ganun ba? Agree kayo doon, mga tol? Agree ba kayo doon na yung art daw dapat supposed ang ano niya talaga ay maging uncomfortable? Pero lahat tayo, sabi ko nga, lahat tayo ay entitled sa ating mga opinion at komento. Ano yung paniniwala natin, no? Pero ayun nga, yung sinasabi dito, this is freedom of expression. Pero yun nga sinasabi ko, may freedom tayo pero hindi dapat siguro lagpas-lagpas, no? Kumbaga, ayun lang, parang ayoko sabi naman dito ni Sir JV Ejercito, this is blasphemy. This disrespects my faith. Ito siya, sabi ko, this went overboard na, crossing the line na, below the belt na. And kung pwede naman sila mag-express ng freedom nila through social media, through rally, no, magawa sila ng mga program, pero make it siguro yung yung parang wag naman sanang sobra-sobra na gaya nito. Tuloy natin to. offensive na performance laban sa ating Panginoong Diyos. At umabot pa nga ito, mga kaibigan, sa Senado. Ito si Kahit na may nakaupo na isang transgender lawmaker na si Geraldine Roman. Ay niremind niya, mga kaibigan, ang mga kaibigan natin mula sa LGBT community na kailangang mag-ingat sa kanilang pananalita at mga galaw, lalong-lalo na sa harapan ng social media, dahil pwede itong maka-offend ng ibang relihiyon sa pamagitan ng mga shows at Ito yung mga sinasabi natin. Di ba kadalasan natin naririnig na hanggat wala tayong naapakan, wala tayong nasasaktan na ibang tao. Kaso nga lang, tulad nito, siguro nakalimot siya, siguro sobrang emotional siya. Alam niyo yung sobrang saya niya, medyo nakalimutan niya na yung siguro yung ginawa niya, no? Hindi naman natin masabing sinadya niya, no? Minsan kasi meron tayong mga bagay na ginagawa na akala natin na tama, pero mali na pala, no? Siguro yung awareness lang siguro nakalimot siya at that moment na after ng event na to, after ng performance na to, maraming nakatutok na cellphone sa kanya. Sa isang click lang yan, sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, uulanin ka na ng is either purihin ka o i-bash ka, no? So siguro nakalimot siya, hindi niya sinasadya, nag-overboard siya, hindi natin masabi, no? Wala tayo sa lugar para masabi kung ano talaga yung motibo niya, no? Okay, tuloy natin. Performances. Ngunit kahit ganito, mga kaibigan, ang nangyari, hindi pa rin nag-apologize si Puran. Hindi pa rin siya nag-apologize. So talagang pinanindigan niya, no? Tinayuan niya yung kanyang ginawa, no? So ibig sabihin, siguro aware siya. Siguro aware siya doon sa talagang ginawa niya, no? Ituloy natin. Na tila baga proud pa siya sa kanyang ginawa. Ngunit sabi niya naman sa isang article na binanggit ng CNN News, I feel like they want me to apologize, but I apologize if it made them uncomfortable. Oo, mga kaibigan, mag-apologize lang daw si Pura Loca Vega kung uncomfortable daw ang damdamin ng ibang Pilipino sa kanya. Ngunit ipinanukala ni Senate President Juan Miguel Zubiri na kasuhan si Vega regarding sa pag-o-offend ng isang relihiyon dahil sa isang performance na makikita ang mga indecent plays at scenes dahil sa isang palabas na katulad ng teatro at fairs. Kung ako ang tatanungin, mga kaibigan, ito talaga ay isang karumal-dumal na gawa, sapagkat makikita natin na binabastos ni Pura ang ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang mga galaw, pananalita, maging sa pananamit na lamang ng kasuotan, ay makikita natin, mga kaibigan, na ito ay isang pambabastos sa ating Panginoong Diyos.
at isa itong napakabigat na Nakita yung mga kasalanan moves sa niya. harapan ng ating Panginoong Diyos. At kung ipagpapatuloy ni Pura ang ganitong gawain, ay siguradong siya ay malulugmok sa kanyang kasalanan. Katulad na lamang ng isang simbahan sa Amerika, dahil fino-foster nila ang LGBT community, ay nasunog ito dahil sa isang kidlat na galing sa langit, na ito mga kaibigan ay isang warning sa mga tao na hindi kumikilala at binabastos ang ating Panginoong Diyos. Naniniwala ako na ang ating Panginoong Diyos ay punong-puno ng grasya at pagpapatawad. Basta aminin natin na tayo nagkamali. Yes, totoo yun. Ang ating Panginoon ay kaya niyang patawarin kahit ano pang mga kasalanan. Ngunit kung hindi natin ito aaminin mga kaibigan, aariing ganap tayo ng Satanas at gagawin niya ang lahat para tayo ay malugmok. Na ipinapanalangin natin na wag nawang mangyari ito maging kay Pura Luca Vega. Ipanalangin natin na makilala niya ng higit ang ating Panginoong Diyos. At lagi nating pakakatandaan ang mga salita na mababasa natin sa Filipos chapter 4 verse 8. Bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Mga kaibigan, gawin lamang natin ang mga bagay na kagalang-galang at kaibig-ibig at malinis sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Isa pamuhay natin ang buhay ng pag-uugali ng ating Panginoon Jesucristo. At basahin natin ang Biblia upang malaman natin kung tayo ba ay nasa tamang daan o napalihis na ang ating mga paa sa daan patungo sa kaligtasan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ayun, cut na natin dito mga tol. Manalangin banal ma. So, ayun, no? I hope na sana magbago pa yung isip ni Pura Luca, kasi obviously naman tingin ko maraming mga Catholic, no, members, no, and especially siguro ang Catholic Church na siguro hindi ko alam kung ano masabi nila tungkol dito, pero nakita na ng marami na nag-express ng kanilang, tulad ni Sir Subiri, no, na gusto niyang kasuhan, no. Pero ito nga, no, tama yung sinabi dito ni Sia na walang maliit o malaking kasalanan sa Panginoon, no. Ang lahat ng klase ng kasalanan ay pinapatawad ng Diyos, no. Ibig sabihin, kung pinapatawad ng Diyos ang lahat ng klase ng kasalanan, walang maliit o malaki. Ibig sabihin, kaya niyang patawarin ng kahit na ano, si Diyos nga siya, di ba? Pero yun ay kung aaminin mo na ikaw ay nagkasala. Pero kung hindi mo aaminin, paano ka patatawarin? Kung hindi ka hihingi ng tawad, paano ka patatawarin, di ba? So, sana magbago pa ang isip ni Pura Luca, kasi actually hindi lang naman ito ang isa sa mga klase ng kasalanan, no. Kung babanggitin ko dito si Paul, kung alam niyo yung istorya ni Paul, mga pare ko, si Paul ay taga umuusig sa mga Kristiyano dati. Kapag nalaman ni Paul na ikaw ay isang follower o tagasunod ni Kristo nung panahon ni Kristo, no, ikaw ay huhulihin, ipapatay, babatuhin hanggang sa mamatay, ikaw ay ipapako sa krus, no, kapag ikaw ay nalaman na follower ni Kristo. So ganun katinding kasalanan ni Paul, pero si Paul nakakilala sa Diyos, no, pinatawad pa rin siya ng Diyos. At alam niyo kung ano nangyari, isa pa siya sa naging apostol, no, naging lingkod pa siya ng Diyos. So walang imposible mga tol, mga pare ko, no. Ibig sabihin na kahit na ganito katinding ginawang kasalanan ni Luca Pura Vega ay kung aaminin na niya siya ay nagkamali, nagkasala, ay siyempre sa Panginoon, no, it's between him and the Lord, no, na kung aaminin niya ay patatawarin naman siya ng Panginoon, lalo na kung sincere ka talaga doon sa ginawa mo. Anyway, gusto ko rin malaman mga tol kung ano yung masasabi nyo dito sa video natin na to. I-express nyo rin dyan mga tol yung kaibig-ibig. Baka mamaya merong mga comment dyan, especially, no, wala tayong gustong tapakan dito, nagiging patas lang tayo, no. Bagamat na ako mismo nakita ko ay foul na to talagang ginawa ni Luca, pero
sabi nga, ang Lord is graceful and merciful, no? Sino ba naman ako para hindi rin magpatawad, no? So, kung mag-a-apologize din siya, tingin ko marami rin naman taong willing magpatawad sa kanya, especially yung mga dun sa religion ng Catholic, no? So, ayun mga tol, hanggang dito na lang siguro at abangan niyo yung mga susunod pa nating video. See you on the next video. Salamat sa inyo. God bless. Ciao!